Theatrics lang ang bidding process ng flood control projects. Ayon ito kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Ayon sa kanyang salaysay sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ginagawang teatro ang bidding para maipanalo ang napiling contractor. Kapag nakapili na raw ang kanyang dating boss at district engineer na si Henry Alcantara ng kontratistang makakakuha ng project at nakapagbigay na ito ng advanced payment, sa kanila inaayos ang bidding. May tao raw na nagsasaayos nito na kung tawagin niya ay cast director. Yan ay si Lynn Victoria Macanas, mas kilala sa kanyang circle bilang Madam L, ang CEO ng Chris Marie Builders Construction at LM Makeup and Skincare. Si Macanas daw ang namimili ng dalawang losing bidders na makikilahok sa bidding. Sa bersyon ni Hernandez, magbibigay ang napiling kontratista ng higit kumulang 6% ng project cost bilang SOP. 4% dito ay para sa Bulacan 1st District Engineering Office para sa umano'y paggaguarantee ng post-qualification at 2% naman nito ay para umano kay Macanas. Halimbawa, kung 100 million ang proyekto, nasa higit kumulang 2 million ang para kay Macanas. Sa kanyang pagharap sa Senado noon, sinabi na rin ni Hernandez na lahat ng projects ng kanilang opisina ang hindi na nasunod sa original plan, mapabuilding man, kalsada at maging classrooms, dahil may mga obligasyon daw na kailangang bayaran. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. Kasama rin si Macanas sa listahan ng Department of Justice ng mga individual na posibleng makasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Sa mga nakaraang panayam at social media posts, kilala si Macanas bilang negosyante sa construction, food business at beauty industry. Mahilig din siya sa tough-looking modified vehicles at ayon sa isa niyang magazine interview, galing siya sa humble beginnings na natuto sa marketing aspects ng construction industry. Nakipag-joint venture din siya noong March 2025 sa Vega Cosmetics, Thailand. Naging sponsor din umano ang Chris Marie Builders ni Macanas ng 2 million pesos sa isang Pinoy Big Brother season. Naiuugnay din si Macanas sa Hard Hat Resto sa Quezon City na anilay boss si Madam L at nag-provide ng pagkain sa nasabing programa. Sinusubukan naming makakuha ng reaksyon mula sa ABS-CBN tungkol dito. Sinisikap din namin makakuha ng panig ni Macanas pero hindi pa namin maabot ang kanyang linya at deactivated din ang kanyang mga social media account. Bukas ang BNC sa kanilang panig at paglilinaw. Para sa agenda.